So, mga sikreto upang kabahan ang isang lalaki na mawala ka. So, sa video ito mga kamamay, pag-usapan natin kung ano ba yung mga bagay na kailangan mong i-apply, gawin sa inyong relasyon upang ang isang lalaki ay makaramdam ng takot at kaba sa kanyang sarili na mawala ka. Okay? So yung iba, nararamdaman to sa simula ng isang relasyon lamang, pero sa bandang huli, hindi na po nila nararamdaman to, nawawala na eh. Parang yung isang lalaki, okay, nawawala na yung pagmamahal, nawawala na yung takot na mawala ka. So kung gusto nyo po na muli itong manumbalik, yung tipong matatakot, okay, ang isang lalaki na mawala ka sa kanya, gawin nyo lang po ang mga bagay na i-share at sasabihin ko sa inyo sa loob ng video ito. Pero bago natin to simulan mga kamamay, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin para naman makilala ko kayo, okay? At malaman ko kung hanggang saan ang naaabot ng video natin ito. So, ano pang hinihintay natin mga kamamay? Huwag na natin ito masyadong patagalin. Simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka? So, number 1, ipakita mo na ikaw yung babaeng handa siyang intindihin sa lahat ng bagay. Yes, mga kamamay, mga girls, ipakita nyo po na nandyan ang suporta nyo sa kanya. Na handa kayong makinig. Na handa kayong tulungan siya sa lahat ng bagay hanggat kaya ninyo. Okay? Kapag ganyan kayo sa isang lalaki, mga kamamay, marirealize niya na hindi siya nag-iisa. Marirealize niya na nandyan lang kayo sa kanyang likod na handa siyang tulungan, suportahan. Kaya mga girls, ibigay nyo na po ang inyong full support kung kaya po ninyo. Kung kita nyo naman yung isang lalaki nagsisikap, yung isang lalaki nagbabago, suportahan nyo po mga kamamay. Tulungan nyo po mga kamamay. Ipakita nyo nandiyan kayo sa kanyang likod na kasuporta. Sa ganyang paraan, pag nalaman niyang gano'n na may isang babaeng ikaw na handa siyang tulungan, na handa siyang alalayan, ay talagang matatakot ang mga yan na mawala ka. Kasi syempre, ikaw yung lakas nila eh. Sa mga oras na pagod sila, uuwi ng trabaho, dapat may pagkain na yan. Uuwi ng trabaho, dapat laban na yung damit niyan. Okay, ipakita mo na nandiyan ka sa lahat ng oras para sa kanya. Yung tipong meron siyang matatakbuhan, masasandalan, ipakita mong ganyan. At sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay matatakot na mawala ka kasi napakalaking kawalan mo once na nawala ka sa kanya. Kaya iingatan ka niya, pahahalagahan ka niya kamamay. Kaya yung unang tips ko mga kamamay sa inyo, ipakita po ninyo na nandyan lang kayo sa kanya sa lahat ng oras. Sa ganyang paraan, matatakot yan na mawala ka. Okay? So next, lagi kang mag-ayos at alagaan ng sarili mo. Bilang isang babae mga kamamay, dapat hindi ko na ito sinasabi pero meron pa rin mga kababaihan ang nakakalimot ito. Mahalaga po na palagi niyong alagaan ang sarili niyo, mag-ayos kayo, kung kaya niyong magpa-sexy, gawin niyo rin po. Tandaan niyo may asawa kayo, may jowa kayo, kaya obligado na kayo na mag-ayos. Okay? Babae kayo, kailangan lagi kayo nag-aayos, nag-aalaga sa inyong sarili. Kamamay, nandito lang naman ako sa bahay. Bakit kailangan ko pa mag-ayos? Nasa bahay lang naman ako. Mga kamamay. Kaya nga nasa bahay ka lang, kailangan pagdating ng asawa mo, maayos kang haharap sa kanya. Yung iba baliktad eh. Saka nag-aayos kapag aalis ng bahay. Tapos pag nasa bahay, pangit ng itsura, ayaw mag-ayos, ayaw magsuklay, ayaw maghilamos. Sino bang pinagpapagandahan nyo? Ang ibang tao ba o ang inyong asawa? Diba? Kung meron man taong dapat presentable kayo pag humarap, yun ay ang asawa nyo dapat. Hindi doon sa ibang tao. Okay, lalabas kayo, ayos na ayos. Hindi mo masama mag-ayos pag lalabas ng bahay. Pero dapat mag-ayos din kayo kahit nasa bahay lang kayo. Siyempre, ang asawa nyo pagod na pagod. Tapos pagharap sa inyo, anong itsura ninyo, matatakot yan sa inyo eh. Diba? Kaya yung ibang mga lalaki, naghahanap ng iba eh. Yung asawa nila, pag-uwi ng bahay, tingnan mo naman ang itsura, parang sinabong ng kung anong manok eh. Ang buhok, sabog na sabog. Kala mo, lagi ng sumuot sa ilalim ng kama eh. Kung ano-anong kinukuha doon. Mga girls, mga babae kayo, may asawa kayo, may mga jowa kayo, kaya kailangan mag-ayos kayo ng sarili ninyo. Sa ganyang paraan, matatakot ang mga yan na mawala kayo. Dahil high value kayo, nag-aayos kayo eh.
Pero kung ipagpapatuloy ninyo, ginagawa ninyong pagdadahilan sa akin na hindi na kailangan dapat mag-ayos dahil nasa bahay, kayo rin, mga kamamay, baka mamaya kita nyo, nalilate na ng uwi ang asawa ninyo. Bakit? Eh, syempre, nambababae. Syempre, may inihahatid pa. Eh, bakit nga ba? Anong dahilan? Eh, dahil hindi ko nag-aayos. Hindi nyo naalagaan ang inyong sarili. Yan ang magiging bunga niyan. Kaya please, mga kamamay, kung gusto ninyo na matakot ang isang lalaking maagaw ka o mawala ka sa buhay nila, eh ayusin nyo ang inyong sarili. Mag-ayos, magpaganda. Okay? So next, dapat makita niya na kaya mo pa rin maging masaya kahit wala siya. Mga kamamay, magkaroon kayo ng buhay sa labas ng inyong relasyon. Yung tipong kaya nyong sumaya kasamang mga kaibigan nyo, kasamang mga mahal nyo sa buhay. Pakita nyo yan sa isang lalaki. Yung tipong nakakalabas kayo ng bahay kahit hindi nyo kasamang isang lalaki. Alam nyong busy yung lalaki pero gusto nyong magsimba, gusto nyong lumabas kasamang iyong mga kaibigan, po pwede naman yan. Magpaalam ka lang ng maayos, po pwede naman yun. Sabihin mo, babe, total, isang linggo ka naman doon sa pupuntahan mong out of town, pinapadala ka ng kumpanya ninyo sa iba't ibang bansa. So, magtatagal ka doon, isang linggo ka doon, maboboring naman ako dito. Pwede ba akong lumabas-labas, sumimba kasamang ang inay, ang tatay, o kaya yung mga kaibigan ko dahil maboboring ako dito. So, yung magpaalam ka, pag pinayagan ka, ipakita mo na mas nagiging masaya ka doon sa labas. Nakakapag-enjoy ka kahit paano, hindi ka naboboring. So, sa ganyang paraan, matatakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba o mawala ka. Bakit? Kasi kaya mong sumaya Kaya mong sumaya kahit wala siya. Yun ang masakit sa isang lalaki. Kaya mong sumaya kahit wala siya. At saka pag may mga time na nag-aaway kayo, 'di ba? Kung wala kang buhay sa labas ng inyong relasyon, tingnan lang natin. Tingnan ninyo ang buhay ninyo. Magmumukmuk lang kayo sa kwarto, hindi kayo makakalabas, hindi kayo makakagala, hindi nyo madadivert ang inyong lungkot sa saya. Kaya mahalaga na may buhay kayo sa labas ng inyong relasyon para makita ng isang lalaki na mas sumasaya ka o kaya mong maging masaya kasama ang iba, kasama mga kaibigan mo. Diyan siya matatakot na maagaw ka ng iba. Sigurado yan, kamamay. So next, iparamdam mo at ipaalam mo sa kanya na hindi ka maghahabol kapag niloko kanya. Mga kamamay, maganda na yung malinaw. Maganda na yung alam niya. Sabihin nyo at iparamdam ninyo sa kanya. Kasi yung ibang mga lalaki, lumalakas ang loob Lumalakas ang loob kapag alam nilang maghahabol ka. Alam nilang hindi nyo kaya na mawala sila sa buhay nyo. O hindi nyo kaya na makita siyang may iba. So, lumalaki ang ulo ng isang lalaki. Tumataas ang pride ng isang lalaki. Kaya mas maganda, kamamay, ipaalam ninyo, mag-usap kayo. Sabihin mo lang naman, hindi sa tinatakot mo siya. Hindi sa, pinapalakas nyo ang sarili ninyo, ang loob ninyo. Sinasabi nyo lang, sabihin mo, babe, wag mo kong lolokohin kasi kapag niloko mo ako, di ako talaga mag-aaksaya ng panahon na iwanan ka. Kasi kahit ganun kita kamahal, mas mahal kita para hayaan ka sa iba kung lolokohin mo rin lang din ako. May respeto pa rin ako sa sarili ko. Okay, kaya ko pa rin igalang ang sarili ko. Pero tatandaan mo, mahal kita. Mahal kita at walang pwedeng kumestyon nun. Pero kapag niloko mo ako, hindi mo ako mahal. Okay, baka ako lang ang nagmamahal. At syempre, high value ako at pipili ko sarili ko kaysa sa iyo. So alam natin na alam ng isang lalaki na handa mo siyang iwan kapag nagloko siya. Sa ganyang paraan, matatakot yun. Teka, hindi ko pala pwede itong lokohin tong babae na to kasi may iwanan ako. Okay, as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, hindi ka nagloloko, maayos ka, hindi ka toxic, walang magiging problema sa iyo. Matatakot ang isang lalaki kasi oras sa sumablay ito. Mag-iisip muna yan bago gumawa ng kalokohan. At mag-iisip muna yan kung dapat bang gawin ng kalokohan o hindi. Kasi sa isang iglap, maaari kang mawala. Kaya mahalaga na ipaalam mo sa kanya na every time na magloloko siya, galing-galingan niya. Kasi pag nakita na huli mo siya, mawawalan siya ng kagaya mong high value. Okay? So maliwanag tayo dyan, ha? And last, maging palakaibigan ka sa lahat. Yan, mga kamamay. Maging palakaibigan ka. Ibig sabihin, maging mabati ka. Maging maayos kang humarap sa ibang mga tao. Ngumiti ka, okay? Makipag-usap ka ng maayos, wala namang masama dyan. Okay? Wala namang masama dyan. Basta alam nila na may asawa ka, pinapakilala mo sa kanila yung asawa mo, alam nila, maging palakaibigan ka lang.
sa ganyang paraan mga kamamay, matatakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba. Kasi maayos ka eh, halos lahat kaibigan mo. At madali ka makakahanap ng bago kung halimbawa lolokohin ka ng asawa mo. Kung halimbawa lolokohin ka ng jowa mo. Bakit? Kasi nga maayos ka. Kilala ka ng mga tao, ng mga kaibigan mo, ng mga lalaki na maayos ka. Palakaibigan ka, okay, maayos kang tao, madali kang makakahanap. Kaya yung lalaki, magdadalawang isip na iwanan ka, lokohin ka, mambabae, okay, at kung ano-ano pa. Kasi nga, palakaibigan ka eh. Nandoon na yung katangian na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. At syempre, kaya ka nga nakilala ng asawa mo dahil palakaibigan ka. At yan ang ugaling wag mong aalisin. Para sa ganun, matakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga advice na maaari nyo i-apply sa inyong relasyon upang katakutan ka ng isang lalaki na lokohin o syempre maagaw ng iba. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin para makilala ko kayo. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.